Good morning o magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig, sa parents, sa mga magulang, guardians, nandyan sa tabi ng kanilang mga anak, ng kanilang mga estudyante. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang unang paksa o unang aralin sa pangatlong quarter ng School Year 2025-2026, ito ay ang uri ng talino. Ano-ano nga ba yung mga uri ng talino ayon kay Howard Gardner? Ngayon, ating tutuklasin yan. Unang-una, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga muli sa ating lahat. Panibagong Lunes na naman. Sana ay maayos ang inyong kalagayan at ngayon ay napapanood niyo ito na nasa maayos na kalagayan kayo. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating paksa o sa ating aralin, meron muna tayong kaunting energizer. Sundin ang nasa video. Video. Okay. Sundin ang nasa video. Wala akong ano dito. Okay. Wala dito yung aking video. Pero meron sana tayong munting energizer. Pero sige, didiretso na lang tayo sa ating paksa. Pasensya na, hindi ko pala na ilagay. Yan. Hindi na nailagay ni teacher. Okay, yung paksang tatalakayin natin sa araw na ito, sa unang araw ng linggong ito, ay ang teorya ng uri ng talino at ang mga uri mismo ng talino. Medyo pamilyar ba kung ano yung mga uri ng talino? Kasi kapag sinasabi natin na ang tao ay matalino, ang naiisip agad natin, matalino siya sa academics. Magaling siya sa paaralan, matalino siya, nagagawa niya lahat ng mga aktibidad sa paaralan. Active na student siya o kaya naman matalino na estudyante, magaling sa quiz bee, palaging nananalo. O kaya naman sa mga patimpalak sa paaralan, palaging nananalo. 'Di ba? Yun lang yung parang idea natin sa taong matalino. Pero tutuklasin natin kung ano-ano nga ba yung mga talino pa na maaaring masasabi natin, matalino pala ako. Matalino din pala ako. Hindi lang sa utak yung talino ko, pero magaling din ako sa ibang bagay. Ano-ano nga ba ito? Yan yung tutuklasin natin sa araling ito. Ang teorya ng uri ng talino o multiple intelligence ay lahat ng mga nanonood sa videong ito o sa video na ito, ating sabay-sabay na basahin ang talata. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay ano ang iyong talino at hindi gaano ka katalino. Ayon kay Gardner o Howard Gardner, bagamat lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba't iba ang talino o talento nila. Ang talino ba ay namamana? Ano yung inyong sagot? Sumagot kayo kahit hindi ko kayo naririnig, okay? Para meron din kayong matututunan. Ngayon, yung tanong, kayo ba ay matalino? O ano ang iyong talino? Hindi mo pa ngayon masasabi, 'di ba? Kasi yung nasa isip na talaga natin ay kung gaano tayo katalino gamit yung utak, 'di ba? Pero meron pa tayong iba't ibang talino na maaaring meron tayo sa ating pagkatao o ating napoposes bilang tao. Ano-ano nga ba ito para kay o ayon kay Howard Gardner? Ito yung siyam na uri ng talino.
Meron tayong una, visual o spatial. Pangalawa, verbal, linguistic. Pangatlo, bodily, kinesthetic. Pang-apat, mathematical o logical. Panglima, musical o rhythmic. Pang-anim, intrapersonal. At yung pampito, interpersonal. At yung pangwalo naman ay naturalist. Ang panghuli naman, pang-siyam, ay ang existential. Pamilyar ba kayo sa mga katagang ito? Oo o hindi? Kung oo, magaling. Hindi na kayo masyadong mahihirapan sa pag-intindi kung ano yung mga itong, anong uri ng talino ito. Pero kung hindi pa ito pamilyar sa inyo, ay okay lang yan. Natural lang yan kasi nasa ika-7 baitang pa kayo. Ngayon, huwag na tayong magpapatumpik-tumpik pa. Unahin natin yung una. Ano nga ba yung una? Yung visual o spatial. Sabihin, kahit hindi ko naririnig, sabihin nyo, visual o spatial. Visual o spatial. Anong nga ba itong visual at spatial? Ang taong mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga idea, nakakagawa siya ng mahusay na paglalarawan ng mga ideya na kailangan din niyang makita ang paglalarawan upang maunawaan ito. Wait lang, meron akong hinahanap pero parang hindi ko mahanap dito. Sige, okay lang yan. Okay, nakakagawa siya ng mahusay na paglalarawan ng mga ideya na kailangan din niyang makita ang paglalarawan upang maunawaan ito. Kayo ba ay may uri ng talino kagaya ng visual spatial o kayo ba ay visual spatial intellectual person o individual? Yung visual spatial may nakikita sila 'di ba? May nakikita sila tapos kung ano yung nakikita nila, maaari silang makagawa ng panibagong idea sa nakikita nila at gumawa ng panibagong o mas improve na paglalarawan para mas maunawaan nila. Kagaya na lang sa'yo, yung guro ninyo sa science, sinasabi niya na, sino na dito yung nakakakita ng puno ng mangga? Tapos sasabihin mo, ako ma'am. Tapos itatanong ng teacher nyo o ng guro ninyo sa science, okay, sige, Ana, paano mo ilalarawan ang puno ng mangga? Ikaw, kasi nakita mo mismo kung ano yung forma ng puno ng mangga o ano yung paglalarawan ng puno ng mangga, mas mailalarawan mo ito ng mas maayos, hindi ba? Kagaya na lang na, ma'am, teacher, ang puno ng mangga ay matayog, mataas. Mataas siya, di ba? Tumataas talaga yung mga puno ng mangga. Tapos, may mga bunga. Kasi nga, prutas ito at nakita mo mismo, yes, ang mangga may bunga nga. At minsan, meron pa siyang berdeng bunga. Ito ay hindi pa hinog. At yung manilaw-nilaw na bunga na o ma-yellow na yung kanyang bunga, yun na yung hinog, di ba? Mas nailalarawan mo, 'di ba, kung ano yung puno ng mangga kasi nakita mo na siya. Ngayon, tinanong ka, naisip mo ulit kung ano yung ano yung paglalarawan o larawan ng mangga, napipicture out mo na siya sa iyong utak, mas madali mo na lang maisagutan yung katanungan ng inyong guro. Pero kung tinanong kayo ng inyong guro kung nakakita na ba kayo ng tinanong kayo ng guro ninyo sa science kung nakakita na ba kayo ng sabihin na nating telescope, tapos kayo ay nasa 7 baitang pa lang, telescope.
sasabihin mo, ako teacher, hindi ko pa nakita yung telescope. Hindi ko pa alam kung ano yung kanyang hitsura. 'Di ba? Kasi hindi mo pa siya nakita. Hindi mo pa siya nakita either sa TV o kaya naman sa personal na buhay. Kaya wala kang maibibigay na paglalarawan, hindi ba? Kaya importante na nakikita mo ang isang bagay, kaya mas natututo ka, mas nakakabuo ka ng mga idea, panibagong idea mula sa iyong mga nakita, at nakakadagdag ito sa iyong pagkatuto. Ngayon, kung hindi ninyo ito nakikita yung aking presentasyon sa video ito, sa tingin nyo ba meron kayong matutunan? Yung nagsasalita lang ako dito pero wala kayong nakikita, nababasa sa inyong mga screen. Meron ba kayong matutunan? Siguro meron kasi naririnig nyo naman ako. Pero hindi masyado kasi wala kayong nakikitang nakapagbibigay ng visual o paningin. Walang nakakapagbigay sa inyo ng hitsura kung ano itong mga pinagsasabi ko. 'Di ba? Kaya importante ang visual spatial. Maaaring tayong lahat ay maging visual spatial o visual spatial na mga uri ng tao na may ganitong talino. Mas natututo tayo kung meron tayong nakikita. Mga posibleng ginagawa o trabaho ng mga taong visual spatial yung uri ng talino. Ito ay ang mga nasa sining, arkitektura at enhenyero. Bakit nga ba? Kasi sa arkitektura at engineering or architecture, sila ay mas na kapag may nakikita silang disenyo, ito ay napaka-importante sa kanila para kanilang ma-visualize ang building o kaya establishmento na kanilang itatayo. 'Di ba? At sa sining, importante ito. Paano mo ba ma-appreciate ang artwork o ang painting kung hindi ka nakakakita, 'di ba? Meron namang iba na yung painting dinadama nila sa kanilang palad, lalo na yung mga may kapansanan, mga bulag, may kapansanan sa mata, kaya hindi nila nakikita. Ginagamit lamang nila yung kanilang mga kamay para i-feel yung mga painting. Pero, importante talaga, kung maayos naman yung iyong mata, sa painting, mas ma-appreciate mo siya kung nakikita mo mismo, di ba? Kasi, kapag nanonood tayo ng, nakatingin tayo sa isang painting, nagkakaroon tayo ng sarili nating paglalarawan o sariling idea. Ito siguro yung painting na ito ay ganito, ganyan, ganyan. Siguro yung ibig ipakahulugan ng nagpinta nito ay ganito, ganyan, di ba? Makakabuo tayo ng mga thoughts o mga idea na hindi man sinasabi mismo sa painting kasi nga, paint lang ito, walang mga salita, pero nakakagawa ka kasi may nakikita ka. Maliwanag? Okay. Again, ulit na ulit o paulit na lang. Ang spatial o visual ay mayroon tayong nakikita, natututo tayo sa ating mga nakikita at nakakabuo tayo ng panibagong idea mula sa ating mga nakikita. Yan ang visual spatial na uri ng talino. Ngayon naman, ano naman yung verbal o linguistic? Sa salita pa lang na verbal at linguistic, madali na natin siyang maipaliwanag kasi verbal ito ay sa pagsasalita. Ang linguistic ito ay ang pagsulat o mga salita. Sabi nga dito, ang verbal linguistic ay mahusay siya sa pagpapaliwanag, pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita. Madali para sa kanya ang matuto ng ibang wika. Mga posibleng ginagawa, pagsulat, abogasya, pamamahayag, journalism, politika, pagtula at pagtuturo. Bakit nga ba kaming mga guro ay may uri ng talino na verbal linguistic? Kasi kami ay gumagamit ng mga salita upang mas
maipaliwanag sa inyo yung mga leksyon, mas may matutunan kayo. Gumagamit kami ng salita, kagaya na lang ng ginagawa ko ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo yung ating talakayin sa araw na ito. Yan ay gumagamit ng salita. Sa pamamagitan ng dalawa yan, ang verbal linguistics sa pamamagitan ng pagsasalita o kaya naman paggamit, linguistic naman yung paggamit ng salita, kagaya na lamang ng pagtula. 'Di ba bago nyo isalita yung tula, sinusulat nyo muna ang inyong itutula. Bumubuo muna kayo ng tula sa papel, 'di ba? Bago nyo isasalita. Yan ang verbal linguistic. Mayroong pagsasalita o paggamit ng pananalita. Kagaya ng pagsulat, 'di ba? Yan ay linguistic kasi ano ba yung sinusulat mo? Nagsusulat ka ba diyan ng mga hugis, 'di ba? Hindi yung tawag natin sa pagbuo ng hugis sa papel ay yung pagdo-drawing, 'di ba? O kaya naman pagdo-drawing, hindi siya pagsulat. Sa abogasya, 'di ba, magaling yung mga abogado sa pananalita. Dahil kailangan nilang mag-isip ng mabilis, magsalita ng mabilis para manalo sila sa kasong hinahawakan nila. O kaya naman sa mga pamamahayag, kagaya na lang ng mga reporter sa TV, 'di ba? Kapag nagbibigay sila ng news, ganito, ganyan, mabilis sila magsalita, kumpleto yung kanilang pagsasalita, yung mga detalye, dapat kanilang sinasabi, sinusulat muna nila yan, o kaya naman, tinatype sa cellphone nila bago nila sinasabi. Kaya magkasama itong verbal at saka linguistic. Naintindihan? So yung una, meron tayong visual spatial. Pangalawa ay ang verbal linguistic. Ano naman ang pangatlo? May idea ba kayo sa pangatlo? Ang pangatlo ay ang bodily o kinesthetic. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan, tulad halimbawa sa pagsasayaw o paglalaro. Mataas ang tinatawag na muscle memory ng mga taong may ganitong talino. Muscle memory. Ma'am, ano ba yung muscle memory? May memorya ba yung ating muscles? Okay. Sa totoo lang, yes, meron siyang memorya talaga. Hindi lang yung utak natin yung nakakamemorya o nakaka-memorize. Pati yung ating katawan nakaka-memorize yan. Yung inyong mga magulang, yung inyong ina, for example, yung inyong ina, mas maagang bumabangon para maghanda ng inyong agahan. Hindi ba? Maghanda ng inyong agahan, tapos magpaligo sa inyo, alaga sa inyo para kayo ay makapasok sa eskwela. Tapos pagkatapos niyan, yung inyong ina ay maglilinis pa sa buong bahay kung wala na kayo sa bahay. Ganyan yung kanilang routine. Yung routine na yan ay nagiging memorya o na-memorize na ng kanilang katawan. Kaya kahit araw-araw na nilang ginagawa, hindi na masyado itong nakakaabala sa kanila. 'Di ba? Kagaya din ninyo, maaga kayong pumapasok sa paaralan o araw-araw kayong pumapasok sa paaralan, gumigising kayo ng maaga, kakain, maliligo, magbibihis, maghanda ng gamit sa paaralan, at pupunta sa paaralan, 'di ba? Yan ay namememorya na ng inyong katawan, lalo na't kapag ginagawa ninyo ito halos araw-araw. Ngayon, may natutunan ba tayo sa pamamagitan ng paggamit ng muscle memory o mula sa ating muscle memory? Yes, meron tayong natututunan, kagaya na lamang kapag tayo ay nagsasayaw o naglalaro. 'Di ba? Sa pagsasayaw, hindi minsan, talagang malimit natin na hindi rin malimit, palagi nating ginagamit yung ating mata, kundi maaari din siyang visual o maaari din siyang visual, ang bodily kinesthetic. Maaari natin gamitan ng visual.
Hindi maaari, talagang gagamitan natin yung visual. Kasi pag may nakikita tayo, kagaya na lang sa TikTok, tutorial ng pagsasayaw, 'di ba? Nakikita natin kung paano ginagawa ang ganitong dance move. Kaya tinatry natin, ginagaya natin bago natin na perpekto, bago natin na sunod ang choreography, 'di ba? Yan yung pinaka madaling ehemplo o mas nakakaintindi tayo kung ano talaga yung bodily kinesthetic or bodily o kinesthetic sa pamamagitan ng paggamit ng ating ano yung ginagamit natin para mas natututo tayo? Ang ating katawan. Ang ating katawan. Mga posibleng ginagawa ng mga taong may bodily o kinesthetic na uri ng talino. Una, pagsasayaw, yung sinabi ko kanina. Sports o sports, 'di ba? Pagiging musikero, pag-aartista, pagiging doktor, lalo na sa pag-oopera, construction, pagpupulis at pagsusundalo at marami pang iba na ginagamitan ng katawan, 'di ba? 'Di ba sa inyong mga estudyante, ginagamit din ninyo ang inyong katawan. Sa PE, ginagamit ninyo ang inyong katawan. Sa science, gumagawa kayo ng mga experiment, ginagamit ninyo ang inyong katawan. Mas natututo kayo kapag kayo mismo ang gumagawa ng mga 'di ba? Kung kapag kayo ang gumagawa ng mga gawain. Kagaya na lang sa gawaing bahay, tumutulong kayo sa inyong mga magulang kung paano gawin ang paghuhugas, sa paghuhugas, sa pagdilig ng mga halaman, sa pagwalis ng inyong bahay, sa pagwawalis sa bahay, 'di ba? Kaya, ang bodily kinesthetic ay muscle memorya siya. Muscle memory. Kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa araw-araw, ito ay nanunuot na sa iyong katawan. Nagiging routine mo na siya. Okay? Naiintindihan ba? Sana naintindihan ninyo. Maaari kayong magtanong sa akin through PM kung meron kayong hindi maintindihan, ha? Ngayon, ano kaya yung pang-apat natin? Ang pang-apat ay mathematical o logical. Sa salita pa lang na mathematical, ano na agad yung mapapasok sa inyong mga utak? 'Di ba? Mathematical o logical. Numero, mathematical, 'di ba? Mga hugis, mathematical. Ano pa? Mga problema, 'di ba? Si math, binibigyan niya tayo ng problema. At kung yung sinasabi dito, taglay ng taong may talino nito ang mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Ito ay talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at numero. 'Di ba kapag sa mathematics, meron tayong mga problem solving. Kagaya na lamang kung si Ana ay may 5 mansanas, si Roy may 3 mansanas, at si Gina ay may 3 mansanas. Ilan kaya ang mansanas nilang 3 kung ating pagsasama-samahin? Yan ay gagamitan natin ng addition. Kasi pagsasama-samahin, di ba? So, ilan ngayon? 5 kay Ana, 3 kay Roy, at 2 kay Gina. So, 5 plus 3 plus 2 is equals to 10. Yan, di ba? Na-apply mo na yung mathematical o logical na uri ng talino. Marunong kang gumamit ng iyong utak sa pagbigay ng solusyon sa mga problema. Yung mga posibleng ginagawa ng mga taong may uri ng talinong mathematical o logical, maaari sila yung mathematician, chess player, computer programming. Bakit nga ba? Sa computer programming, alam ko marami sa inyo dito yung nagko-computer at maaaring gusto nyo sa paglaki ninyo o pag-college ninyo, gusto nyong kumuha ng kurso na maaaring
ano ba yon? Relative or related sa computer. Sa computer programming kasi, merong mga, for example na lang, meron tayong mga problema na susolusyonan natin, dapat solusyonan natin. Kagaya na lang kung tayo ay computer programmer, may mga program dito sa ating computer na minsan ay nag-error, 'di ba? For example, ino-open natin ang Google Chrome or yung YouTube. Kaso hindi siya nag-o-open, hindi nagpe-play yung video. Paano kaya? Bakit kaya hindi siya nag-o-open? Tapos tiningnan mo yung sa baba, ay hindi pala nakakonekta sa Wi-Fi. Kaya pala hindi siya nagpe-play ang video sa YouTube, 'di ba? Yan ay pagbibigay mo ng solusyon sa programang yan. Pero yung mga computer programming ay mas malalim yung mga problemang sinusolusyonan nila, sinusolo, sinuso, hindi, sinusolusyonan talaga nila. Yun na, sinusolusyonan nila para mapadala ang ating paggamit ng mga computer. Yan ba ay maliwanag sa lahat? Sana ay nakikinig pa rin at tatapusin ninyo itong ating video, ha? Ngayon, yung panglima, musical or rhythmic. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Hindi lamang ito sa pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig, kundi pag-uulit ng isang karanasan. Likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang taong may ganitong talino. Yan, ang musical or rhythmic, mas natututo tayo kapag merong involved na pag-uulit, ritmo o musika. Kung ikaw yung uri ng estudyante na mas natututo ka kapag maingay sa paligid, 'di ba? Madalas lang yung taong ganyan kasi yung iba nadidistract agad sila. Pero kung ikaw mas gusto mo yung nag-aaral ka diyan, tapos yung inyong kapitbahay nagpapatugtog ng malakas pero nakakapag-aral ka pa rin, ikaw ay may uri ng talino na musical o rhythmic. Mas natututo ka rin kapag yung mga lesson ninyo binibigyan mo ng ritmo, kagaya na lamang ng itong ating tinatalakay ngayon, bibigyan natin ng halimbawa. For example, si Howard Gardner may-ori ng si Howard Gardner may-ori ng talino. Iya iya yo. Una dito ang visual spatial. Iya iya yo. Pangalawang ano ba 'yon? Pangalawa ang verbal linguistic. Iya iya yo. Pangatlo si bodily kinesthetic. Iya iya yo. Sa mathematical logical here in a musical rhythmic there. Na 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 na, 'di ba? Mas natututo kayo kapag ginagawa ninyo ng lyrics o liriko ang inyong pag-aaral. 'Di ba? Mas natututo kayo sa ganon. Yung iba, hindi lahat. Yung iba. Likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika, yung mga singer. Si Lea Salonga, si Sarah Geronimo, 'di ba magagaling sila sa pagkanta, 'di ba? At pagsusulat ng kanta. Merong mga ganitong uri ng talino talaga. At kapag meron kayo nito, kayo ay lucky. O kaya naman, kayo ay maswerte na. Bakit? Kasi, minsan lang o minsan lamang yung mga tao na talagang may uri ng talino sa musika. O kaya naman marunong gumamit ng mga o magpatugtog ng mga instrumento, musical instrument. May mga ganun talaga. Hindi sila talaga magaling kumanta o magsulat ng kanta, pero magaling silang tumugtog. Magaling silang sumunod sa mga nota na nasa papel. Ganon. Kaya mga posibleng ginagawa ng mga taong may ganitong uri ng talinong ay sila ay musician, compositor, o lyrics compositor, o disc jockey. Yan, mas madali itong musician at compositor. Sumusulat ng kanta, sumusulat ng play.
yung mga theaters, 'di ba? At itong musician. Yan. Ano nga uli yung una? Sige, mag-summary tayo o balikan natin kung meron ba talagang natututunan. Unang-una, ang visual spatial. Ano yung ginagamit sa visual spatial? Anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa visual spatial? Ito ay ang mata. Very good. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ito ay ang verbal linguistic. Ano yung ginagamit sa verbal linguistic? O ano yung verbal linguistic? Verbal linguistic sa pagsasalita at paggamit ng pananalita o pagsalita sa pagsulat man o kaya naman sa pagsasabi. Yon yung verbal linguistic. At ang pangatlo, ano nga yung ginagamit? Bahagi ng katawan na ginagamit sa pangatlong uri ng talino. Ito ay ang bodily o kinesthetic. Madali nyo lang um, maaalala yan kasi bodily, body, katawan. Kinesthetic, pag galaw ng katawan o pagsasayaw o paglalaro. O kaya naman pag konkretong karanasan talaga yung inyong na gawa. Mas natututo kayo kapag ganon. At yung pang-apat ay yung numero at yung paggamit ng lohika, mathematical o logical. Marunong kayo o may talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at numero. Magaling kayo sa pagbigay ng solusyon sa mga problema sa math, sa science. Di ba minsan sa science meron din. Meron kayong mga sinosolve ng mga problema. Magaling kayo doon, magaling kayong mag-analyze ng mga question. Kagaya na lamang kapag binibigyan ko kayo ng panuto, binabasa ba talaga ninyo yung panuto at inyong iniintindi bago kayo nagtanong sa guro kung paano ito gawin? Yan ay ang pagiging logical ninyo. Nasosolve ninyo ng inyo lang ang inyong mga problema. At ang panglima, ano nga ulit yon? Ito ang musical or rhythmic. Mas natututo kayo kapag merong musika o may ritmo kayong nagagawa. O kaya naman pinaulit-ulit yung ginagawa. At ngayon naman, nandito na tayo sa pang-anim. Ano nga ba itong pang-anim? Intrapersonal na uri ng talino. Ito ay talino na kaugnay ng kakayahan na magnilay at masalamin ang kalooban. Karaniwang ang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o introvert. Alam niyo ba yung salitang introvert? Yung mga taong mahilig mapag-isa. Yung gusto lang talaga nilang mapag-isa. May mga kaibigan sila, oo. Because no man is an island. No man is an island, walang tao na mabubuhay na siya lang. 'Di ba? Pero mas gusto niya talagang siya lang mag-isa minsan o madalas. 'Di ba? Mas na uunawaan niya ang kanyang sarili kapag siya ay nag-iisa. Mas natututo siya kapag siya ay nag-iisa. Yung mga taong okay lang na nandun sila sa kanilang kwarto, nagbabasa ng kung ano-ano, kaya naman gumagawa ng kanilang hobby, 'di ba? Nabubuhay sila na sila lang. O kaya naman madalas na sila lang talaga. Yung mga taong ito ay posibleng ginagawa nila o kanilang trabaho ay researcher, manunulat ng mga nobela o negosyante. Halimbawa na lang itong manunulat ng mga nobela. Bakit nga ba mas gusto nilang silang ay mapag-isa lang? Kasi mas nakakapag-isip sila ng mga konsepto kung ano yung isusulat nila sa nobela at mas nakakapag-isip sila kapag walang maingay sa paligid. Yan yung intrapersonal. Sarili mo lang. Yung sarili mo lang yung involved. Walang ibang tao. Naintindihan ang intrapersonal? Kung kayo ay ganitong uri ng tao na mas natututo kayo kapag kayo lang ang nag-aaral o kayo lang talaga ang kagaya ninyo mga estudyante, mas natututo kayo kapag walang nanonood sa inyong gumagawa ng anik-anik dyan, di ba? Mas natututo kayo o mas natututo kayo sa pag-aaral kung kayo lang yung nag-aaral. Wala kayong ibang kasama.
Yan yung mga taong may intrapersonal na uri ng talino. Kabaligtaran naman ni interpersonal. Sa interpersonal ay mahusay siya sa pakikipag-ugnayan ng may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba. Siya ay epektibo bilang pinuno o tagasunod man. Kaya naman posibleng ginagawa ng mga taong may interpersonal na uri ng talino ay kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work. Yung mga nanay ninyo na mga BHW sa inyong barangay o yung inyong nanay at tatay o kaya naman kamag-anak na kapitan, sila ay may ganitong uri ng talino, interpersonal. Bakit? Kasi madalas silang nakikipag-ugnayan, nakikipagkapwa sa kanilang mga o sa mga taong nakapaligid sa kanila. Bakit kailangan kasi nila na makipaghalubilo para mas makapagbigay sila ng serbisyo sa publiko. Itong mga politisyan, ang mga taong nasa politika, nasa social work, at yung mga taong namamahala, kagaya na lang ng mga boss, ng mga CEO. O kaya naman kaming mga guro, pagtuturo o edukasyon. Ako kasi meron akong mix ng intrapersonal at interpersonal. Minsan gusto ko talagang ako lang mag-isa, peaceful, sa isang silid. Pero sa trabaho naman, kailangan kong makipag-ugnayan sa mga gurong kasama ko at sa mga estudyante ko kagaya ninyo. Kaya naman, maaari ba? Ito yung tanong, maaari bang magkaroon ka ng dalawang ito? Oo, nakadepende lang yan sa inyo kung paano ninyo ihahandle ang inyong sarili. Kung kaya nyo bang ugnayan sa ibang tao at minsan gusto nyo lang mapag-isa. 'Di ba? Kagaya ko. Ganyan kasi ako. Ngayon, ang pangwalo, malapit na tayong matapos, naturalist. Ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumuntimong kaibahan sa kahulugan. Posibleng ginagawa niya environmentalist o magsasaka o kaya naman botanist. Para mas madali ninyong maintindihan, sila yung ah, mga taong gumagawa ng kagaya ng mga taong nasa DENR o Department of um, Environment and Natural Resources, DENR. Sila yung mga taong ayaw nila na may mga taong namumutol ng puno, lalo na yung mga puno na 100 years old na, 200 years old, o mas matanda pa dyan. Bakit? Kasi kapag yung punong yan na matagal na ay um, imo giuling, 'di ba? Inuling mo siya o kaya naman ano mang ginawa mo diyan, ginawa mong mga lamesa o mga upuan. Maaaring makapagbigay yan ng impact sa ating environment o sa ating kapaligiran. Kapag merong mga typhoon, sino na lang ang hihigop ng tubig, 'di ba? Yung mga puno yung nakakatulong talaga. Kagaya na lang nung bagyong Tino sa Cebu. Bakit nga ba binaha yung Cebu? Na lumagpas na ang tubig sa mga bahay kasi nga yung ating kapaligiran o yung yung ano ba ito? Bundok doon sa Cebu City ay may ginawa ng pamahayan o ginawa ng bahayan ng mga engineers. Kaya daw yun, bumaha talaga ng grabe, 'di ba? O, kung hindi yun ginawa ng pabahay yun doon sa bundok na yun, maaari sigurong nung bagyong Tino sa Cebu noong November lang, maaring hindi masyadong babaha, 'di ba? Kawawa yung mga taong naapektuhan. Pero sino din ba yung gumawa ng kapahamakan sa kapwa-tao lang din natin, 'di ba? Kaya magiging mabusisi tayo at huwag tayong pabasta-basta na lang na namumutol ng puno. Okay? Ngayon, ang panghuli, ano kaya yung panghuli? Ang panghuli ay ang existentialist. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig.
bakit ako nilikha, ano ang papel na gagampanan ko sa mundo, saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan, sa lipunan, 'di ba? Lalo na ngayon na nag-aaral kayo, estudyante kayo, 'di ba? Minsan tinatanong kayo kung ano yung gusto ninyong maging paglaki ninyo. O meron na ba kayong naiisip na gustong kurso ninyo kapag kayo ay nagkolehiyo na? 'Di ba? Minsan gano'n, napapaisip ka din, ano nga ba yung gusto kong maging paglaki ko, 'di ba? Ngayon, bakit ako nilikha? Ito yung mga uri ng talino ng existentialist o yung mga taong may uri ng talinong ito. Mas tinatanong nila kung ano nga ba yung kanilang purpose o papel na gagampanan dito sa mundo. Bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ako nilikha? Saan ang lugar ko? Ano ang papel ko? 'Di ba? Kagaya na lang nitong ating tinatalakay ngayon. Kung si Howard Gardner ay hindi siya existentialist o hindi niya inisip na meron parang mga uri ng talino, wala tayong ganitong tatalakayin ngayon. Kasi nga, itong mga uri ng talino ay teorya ito at nakasabi dito sa mga posibleng ginagawa o mga trabaho, theorist. Si Howard Gardner ay isang theorist. Gumagawa sila ng mga teorya na maaaring na talagang merong namang pagbabasihan. 'Di ba? Yung mga talino, uri ng talino na atin tinalakay ngayong araw, sila ba ay importante? Sila ba ay talagang uri ng talino? O talagang wala lang? Teorya lang talaga sila. 'Di ba hindi? Kasi sa nilay-nilay natin ang mga uri ng talino, napapaisip kayo, ako ba ay existentialist? Ako ba ay naturalist? Ako ba ay visual spatial? Ako ba ay mathematical logical? Ako ba ay ano-ano? May ganitong uri ng talino, 'di ba? Napapaisip kayo. Ako din napapaisip ako kung may ganito ba kung uri ng talino. Yan ay pasalamat tayo kay Howard Gardner kasi hindi lang napagbabasihan ang talino o hindi lang nasusukat ang talino sa pag-iisip, sa paggamit ng isip, sa akademiko. Meron din para tayong talino na pwedeng magawa o pwedeng naposes natin sa sport, sa pagsasayaw, sa paggamit ng ibang bahagi ng ating katawan. Maliwanag ba? Okay. Ngayon naman, itatalakay ko sa inyo ang, okay, itong maikling pasulit, kung hindi kayo nakakuha nito noong Miyerkules, noong nakaraang linggo, hindi ko kayo nabigyan nito, ito ay inyong sasagutan. Panuto, maaari ninyong i-pause itong video para makapagsagot kayo. Hanapin ang sagot ng nasa hanay A sa mga nasa hanay B. Ito yung hanay A at ito yung hanay B. Tukuyin kung alin ang mga definasyon ng mga uri ng talino sa pagpipilian. Kopyahin at sagutan sa isang buong papel. Kukopyahin nyo ito lahat ha, ng nakikita ninyo. Kukopyahin ninyo ito sa one whole sheet of paper, tsaka nyo sasagutan. Ang inyong sagot ay ilalagay ninyo dito sa before the numbers, itong mga patlang. Dito nyo ilalagay ang inyong sagot. Visual spatial. For example, sa visual spatial, alin dyan yung alin sa mga pagpipilian ang nakakapagbigay o ang definasyon ng visual spatial. Saka nyo inalagay ang inyong sagot dito sa patlang. Naiintindihan ba? Kung hindi naiintindihan, maaari nyo akong i-PM. Hanggang dyan lang muna tayo, class. At bukas ay magsasanda naman ako ng panibagong gawain. Kaya naman, dapat inyo na itong masagutan ngayong araw, okay? Yan lang muna, paalam. Sana ay meron kayong natututunan. At bago tayo magpaalam, magkaroon muna tayo ng maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. O Diyos ko, sana yung mga estudyante ko ngayon, kung nasaan man sila ngayon nanonood nitong ating video, sana ay maayos ang kanilang
maayos ang kanilang kinaroroonan at huwag niyo po silang pabayaan at sana po ang kung ano man ang natutunan nila ngayong araw ay kanilang mailagay sa kanilang isip at maibahagi sa iba kung maaari o kaya naman mapagnilay-nilay nila sa kanilang sarili kung ito ba ay maaaring mayroon sila ng mga ganitong uri ng talino. Yan lamang po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam!